Nag-start yung libro dahil sa stepfather ko. I remember when I was 17 years old. Nung gabing yun wala yung mama ko kaya ang naiwan sa bahay ay yung tito ko, which is my stepfather, and yung stepsister ko. It's already 10:30 but di pa rin ako natulog. Andito ako sa sala dahil sinusubaybayan kong manood ng PBB Heart Emotion. Nung time na yun tulog na yung stepsister ko. By the way, she is only 4 years old. Tapos yung stepfather ko naman ay 34 years old. Kasi yung mama ko bata pa nung nabuntis sa akin. Balik tayo dun sa sala. Naka-blouse lang ako tapos naka-short lang ako. Then wala akong sabi ng mga kaibigan ko malulusog daw dibdib ko kasi tayong at hubog talaga. Biglang bumukas ang CR at lumabas yung tito ko. But andiyan ka pa, Digna. Wika ni tito, matulog ka na, sabi pa niya. Tapos pumunta sa akin at tumabi sa aking pagkakaupo. Bigla akong nagulat, akala ko aakyat na siya sa taas. Akala ko nag-CR lang siya pero nagkakamali ako. Bigla niya kong niyakap. Ang sunod niyang ginawa yung dibdib ko tapos hinalikan ako sa labi. Dahil sa kaba ko umiyak ako ng umiyak. Walang makakarinig dahil yung tinitirhan namin isang village. Sabi pa niya, huwag kang umiyak, saglit lang to. Hanggang sa ako, tapos naghubad siya. Yung time na yon napagtanto kong libong dahil para siyang baboy ramo na may hinahabol. Tapos sabi pa niya, huwag kang sumigaw, Digna, umungol ka lang para maganahan ako sa'yo. Sa una lang masakit ito pero huwag kang mag-alala, dadaan-dahanin ko naman. Pero kalaunan mawawala din ang hapdi nito. At mararamdaman mo. At dahan-dahan niyang ipinasok ang alaga niya sa aking makipot na kuweba. Pumikit na lang ako para hindi ko makita ang ginagawa ni Tito sa akin. Napaaray ako sa sakit. Sabi ko, aray Tito, masakit po talaga. Hindi ko po kaya iyan, parang ang laki. Hindi po magkasya. Aray ko po. At umiyak ako ng umiyak, sabi pa niya. Huwag ka kasing umiyak, iha? Tuko na ito ng tuluyan, ay masasarapan ka na rin, kaya tiisin mo muna. Mahirap talaga ito sa umpisa, maniwala ka sa akin. Hindi mo pagsisisihan na ako ang Ayun na iha. Sagad na yan. Nakapasok na rin sa wakas. Grabe ang sarap mo iha. Sobrang lusog pa ng iyong. Pucha, talaga grabe, maya-maya pa. Naramdaman ko na yung sinasabi niya na mas. Pagkatapos ng hapdi at kirot, na feel kong masarap siya talaga. Masasabi kong heaven talaga, the best. At napahawak ako sa kanyang buhok. At lalo na nang mararamdaman ko na ilalabas ko na ang aking gatas. Ay para akong hindi mapakali at sa lakas ng ay hinalikan na lang niya ako sa aking labi. Hanggang sa matapos ako, maya-maya pa ay siya naman ang naglabas ng kanyang gatas sa labas. Akala ko doon na iyon magtatapos, pero hindi pa pala, humalik siya sa at minukbang pa niya ang aking kuweba. Hapdi at maligaw-gaw na pakiramdam. Napapliad ako dahil sa hindi ko maipaliwanag na pakiramdam. At sa huli, ako ay umuungol na lamang. Dahil sa rapsang nararamdaman ko, wala na akong pakialam sa ano pa mang mangyayari. Basta ang alam ko lang ay rapsa na rapsa ako sa ginagawa sa akin ni Tito. Pagkatapos nga niyang mukbangin, ay ko naman niya sa akin ang kanyang pipino. Taba, malusog naman talaga. Rapsa na rapsa si Tito sa ginagawa ko. At grabe din siyang magingay. At kung lapirutin niya ang ay para na siyang isang baliw. Nang maramdaman na ni Tito na malapit, ay agad niyang ipinasok sa aking kuweba. At ako ang kanyang. At maya-maya pa ay sabay kaming natapos. Hinang-hina ko at ubos talaga ang aking lakas. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, sinabi niya sa akin na wag daw akong mag-ingay lalo na sa mama ko. Oo, alam kong kasalanan yung ginawa niya. Namin pareho pala, pero wala akong nagawa sa oras na yon. Parang nagilty ako dahil mismong si Dave na boyfriend ko. Hindi ko napagbigyan nung humingi siya sa akin. Kaya ang ginawa ko nung anniversary namin ni Dave, sa kwarto kami nag-celebrate. Tapos ayun, binigay ko sa kanya ang kanyang pinapangarap. Ang makasiping ako, nakailang hindi siya nagtanong kung siya ba ang nauna or hindi. Minsan naman pag ako na gumagawa ng paraan para akitin si Tito, niyayaya ko siya or di kaya pag wala si Mama. At pag naman na-miss ko si Dave, ang boyfriend ko, kami naman ang gumagawa ng milagro. Kapitbahay ko lang naman si Dave. Minsan dun kami sa kanila. Hindi ako pinapagalitan ng mama ko kung makitulog ako kala Dave. Legal na kami at malaki ang tiwala nila sa babe kong si Dave. Samantalang ang stepdad ko ay patuloy pa rin sa pakikipagbengbangan sa akin. Para lang kaming normal sa bahay. Nakikipag-usap ako ng ayos sa stepdad ko na para niyang anak. Minsan naisip ko na nagpapasalamat ako kay Tito. Dahil kung hindi dahil kay Tito manhid sana ako pagdating sa. Ngayon alam ko na kung paano papaligayahin ang boyfriend ko. Napapansin ko lang sa aking sarili. Mas malimit kong hinahanap ang pakikipag. Parang na-obsess na ako dahil sa ginawa sa akin ni Tito. Ngayon nag-aalala na ako para sa aking sarili. Dahil malumalala na ako ngayon.
Hindi ko alam kung paano ko pa ito maiiwasan.